Hello and welcome back to your online review for your A&E examination or A&E test. So today, ang ato nang i-discuss or atong i-review is Filipino since we're done with English. So katong wala pa naka-review sa English, you can try again, right after ani. So again, please prepare your writing materials such as paper, pen, or pencil. So let's go. Mata magpaatik-atik pa. Okay. So we're done with English. Natag English. So let's proceed to Filipino. So same, let's check kung pila ka items ang atang Filipino. Okay. So daghan kay siya basahon. Again, I hear. O, wala pa tayo. Oh, so same 30 items for our Filipino. Same routine. Basahon sa nato ang question, then an answer, explain nganong ka na ang answer. Daghan kay basahon ng Filipino. So, ang dili magsaligha nga Filipino, dali ra kaayo. Kay mas lisod ang Filipino kaysa sa English. So, mas ganahan pa ta mosulat og English or mostra og English, pero Filipino, asay sayuro na nato, pero pag pabasahon na ta or pastoryahon or pasabton, mas lisod-lisod siya kaysa sa English. Okay, let's start. So, para sa bilang 1 to 3, piliin ang mas tungkolugan ng salita. Alog na ang kanyang baba. Okay. So, alog na ang kanyang baba, meaning, gali ko anak ka ng ana, ana, di ba? So, when we say alog na ang kanyang baba, that means the answer is matanda na. Okay? Diba? Unsa man ang mga action nga kasagarang ginabuhat sa mga tiguang. Okay? Magkurog-kurog na ang pagmaglakaw, right? Maglakaw kay magkurog-kurog na ang ilang mga tiil, mga kamot, dili na siya stable. Apoy uban nga ang kaning baba is mag-shake-shake. So correct answer here is letter A. It's red. Letter A. Okay, number 2, hindi lahat ng tao na maganda ang pagkikitungo sa inyo ay totoo. Ang ilan ay nakalubog na buwaya. Ito ang madalas na pangaral sa akin ng aking ina. Right, wait lang. Okay, so let's continue. So, hindi lahat ng tao na maganda ang pakikitungo sa iyo ay totoo. Ang ilan ay nakalubog na buwaya. Okay. So, ang imo ang pangitaon daw nga meaning is this one, kalubog na buwaya. Ito ay madalas na pangaral ng aking ina sa akin. So, asa man nimo makita ang clue dere, meaning sa nakalubog ang buwaya. So, there is sa first sentence kani. Hindi lahat ng tao na maganda ang pagkikitungo sa iyo ay totoo. So, dili daw tanang tao nga gwapo ang pagkikitungo sa iyo kay tinuod gyud nga buutan or tinuod gyud nga naay gwapo ang intino sa imo. So, unsa may meaning ana?
So meaning hindi totoo. Unsa man ni that is mapagkunwari no. So tik-atik lang. Dili po siya manloloko. Pwede manloloko pero ang pinaka-correct nga term is mapagkunwari. Okay. So para sa bilang 3, basahin ang talata at sagutin ang kasunod na tanong. Ang tradisyonal na tula ay kadalasang nagtatagla ng sukat at tugma sa bawat taludtod o ang mga salita at paraan ng pagbuo ng pahayag ay piling-pili, matayutay at masining bukod sa pagiging madamdamin. Kung minsan ito ay maiksi, minsan ay mahaba. So this is the source na nasa ubos. So ang question, alin sa mga sumusunod ang hindi? So dako kayo ang hindi ha. Dili ni ninyo kalimtan. So pag naay mga ang hindi, not included, so magbantay gid mo ana. Nabibilang sa tradisyonal na tula. So asa daw diri ang dili walay apil sa tradisyonal na tula. Okay. So di ba ang mga tula kasagaran, ang last nila kay rhyme. Diba? Halimbawa diri sa letter A, di ba? Matutulala, biyaya, kaaya-aya, alintana. Okay? So tanan sila nag-end og a. Okay, same pod diri sa B, makata, kahanga-hanga, tala, tala at madla. Okay, so gihapon. So mo ni siya kasagaran ang mga tula. So letter C mahusay ang kaisipan. Same gyapon ang last laban, mapipigilan at san santinakpan. Okay. So nag-end siya an. Okay? How about so ang atong ginapangita ang dili daw tula. So dili siya tula asa man ani. So kanang tulot-tula na siya kay same ang ending, nag-rhyme ang ending. Tapos naa siya'y unod. Okay. Unlike this one, ang correct answer is letter D. So mo ni ang dili tula. Why man? O unya ana pod. O unya ig nya a. Okay. So ang last niya lahi-lahi, no? Tapos wala po kayo siya unod. Di parehaan ni mahusay ang kaisipan, kabataang hindi umaatras sa laban, hindi mapipigilan, harangan man ng santinakpan. Okay. So kana siya, yung mga words na siya unod, no? Meaning nga ang mga kabataan daw kay dili umaatras sa laban, tapos usahay pag nagyud sila nagyud sila mga stand, dili sila mapipigilan. Pero diri sa letter D, di ba wala kay siya meaning. Sa ako ang tula, ako ang daigdig, ang tula. So, unsa daw? No? Pangutana ka pa, ha? Unsa daw to? Okay? So, mo ni siya ang considered nga dili traditional nga tula. Okay? So, first, wala siya'y rhyme. Next is wala siya'y unod kaayo. No? So that is the answer. Okay, let's go to number 4, item 4. So we have another basahon. So nauna po tayo basahon dire. Ang bugtong pahulaan o patuturan ay isang tradisyonal na binubuo ng pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Okay? So kinsa may nakabasa nagbugtong diri, 'di ba? So uso kay ni sa una mga panahon pa nako, char. Panahon pa sa mga 20s, okay? Atong maupay pag 2000, muning mga kalingawan kay wala may cellphone sa una. So kasagaran ang amo ang ginadula kay kaning bugtong. So muna siya tag-ano ni siya ninyo kung unsa daw ang ginapasabot. Okay. So naay mga bugtong dire. Kani this is an example. Butot balat lumilipad. So unsa daw ang butot balat nga nagalupad? Okay. Unsa man ni siya? Dili siya langgam, kay ang langgam na may mga balhibo.
Unsa pa? Unsa pa may malupad? Di po siya airplane. Kaya ang airplane, kay daghan man siya structure. Di po siya balloon. Kaya ang balloon, wala may buto. Abay buto ang balon. So, kani siya mo na siya ginatawag nga kite or tabanog, 'di ba? So, ang kite o tabanog magkuha ra kag katong kahoy, 'di ba, or stick. So, moto siya ang nahimong buto. Tapos, ang balat niya kay katong cellophane, 'di ba? Cellophane man ang ginagamit sa tabanog para molupad siya. So, ang kuan diri is tabanog. Next, ayan na, hindi mo pa makita. Kaya dili ko sure unsay answer ani. So pwede niyo i-search unsay answer ani. Kay kuan ni siya kanang bugtong gihapon ni siya. Okay. Same sa letter D. Tumatayo walang paa, lumuluha walang mata. Unsa kaya ni? Tumatayo walang paa. Tapos lumuluha walang mata. Okay. So pangita gihapon ninyo unsay meaning ani. Okay. Bidaw me. Ato adong i-search. Research na 'to. Hindi ma-search. So, ko mo nalang i-search kining duha. So, these are bugtong. Kanang magkakahuna-huna ka ba kung unsa kaya ginapasabot ani? Unsa kaya ni siya nga butang? Um, Napatoy uban nga mga bugtong. Okay, kuan katong nakalimot naman ko sa uban. Basta daghan ni siya kay naman to'y libro sa una nga mga bugtong. Tapos makahuna-una gyud ka unsay ginapasabot niya kung basahon nimo ang meaning or ang pangungusap. Pero kaning letter B, kung gusto mo'y libre sa driver ka tumabi. So, muna siya isa sa mga unsay term ani ha, saying, no? Murag mga basa-basahon ba. Pero wala siya gina-imply or wala siya ginakuan nga hunahunaon, 'di ba dili ako maghunahuna. Pagbasa nimo diretso na siya. Kung sa driver kung gusto mong libre, sa driver ka tumapi. So diretso na siya, di na ka maghunahuna. Ha? Ki unsa kaya ning nabutang no? So wala kay hunahunahon kung unsa siya ang ginapasabot kay naa na daan. Giingon na niya. So mo ni siya ang dili bugtong. No? Nanapod o hindi nagtataglay ng katangian ng bugtong. So, muna siya ang dili bugtong. Okay? So, let's proceed to the next. Oy, taas-taas ang basahon. Okay? So, again, practice og basa-basa. Ma-elementary or ma-high school, practice og basa. Okay? So, para sa bilang 5 at 6, basahin ang talata at sagutin ang kasunod na tanong. So, sobrang paggamit ng social media ni Aimee A. Wani. Sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, lalong tumitindi ang pagdepende ng tao sa mga platform tulad ng Facebook, Instagram at Twitter. Bagaman may mga positibong aspeto, ang social media, ang labis na paggamit nito o ang walang tigil sa pag-scroll at pag-like ay nagdudulot ng malalim na epekto sa kalusugan ng tao. Ang adiksyon sa online na mundo ay nagre-resulta sa pagtaas ng kaso ng anxiety, depression, at pakiramdam sa pag-iisa or isolation. Dahil nababawasan ang personal na interaksyon, nagiging mahirap ang pagbuo at pagpapanatili ng tunay na ugnayan sa kapwa. Bukod dito, ang mabilis sa pagkalat ng maling impormasyon at peking balita ay nagiging sanhi ng kalituhan at kawalan ng kritikal na pag-iisip. Mahalagang magkaroon ng tamang balanse sa paggamit nito upang mapangalagaan ang ating kalusugan at matiyak na wasto ang impormasyon na ating tinatanggap. Okay. So, um, main main idea or topic, sentence, nada rin, sobrang paggamit ng
social media. So, ang tanan nimong mabasa dira tungod na siya sa topic sentence or naghatag sa topic sentence nga sa sobrang paggamit ng social media. Okay. So, naa diri ang question. Question. Item 5. Batay sa teksto, ano ang pangunahing panganib ng mabilis ng pagkalat ng impormasyon sa social media? Okay. So, ato asang pangitaon ang question. Mabilis na pagkalat ng impormasyon. Okay. Mabilis ang pagkalat ng maling impormasyon dara. At peking balita ay nagiging sanhi ng kalituhan at kawalan ng kritikal na pag-iisip. Okay, dayon, di ba? So, pagdami ng bagong followers sa online, mao ba na? No. Pagkalat ng peking balita at naging sanhi ng kalituhan. Okay, sanhi ng kalituhan dara. Naa sa atong gibasa. So, muna siya ang answer. Pagbilis ng komunikasyon sa pagitan ng pagkakaibigan na ni sa atong gibasa, wala. Wala nakita. At pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Naa ba? Nakita ba ninyo sa atong gibasa or nadungog ba ninyo sa atong gibasa? Wala gihapon. So, correct answer is letter B. Boy. So, item 6. So, item 6, question, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng tamang balanse sa paggamit ng social media? So, pangitaan na po na to ang tamang balanse. Ayon. Kita na ninyo, wala. Okay, highlight na. Okay, mahalaga magkaroon ng tamang balanse sa paggamit sa paglalaan ng ating okay, dara. Pinaka-last. So, ang tamang balanse, dara. Mahalagang magkaroon ng tamang balanse. So, nakita na nato ang question, karon pangitaon nato ang answer sa choices. So, upang makakuha ng mas maraming likes at share, naa ba ni? Wala gihapon. Upang maging sikat sa iba't ibang social media platform, naa ba? Sa atong ibasa, wala pod. Upang maiwasan ang negatibong epekto nito sa kalusugan at ugnayan sa kapwa. Okay, magpangalagaan ang ating kalusugan. Ma'am, asa nakita ang ugnayan sa kapwa? Ugnayan sa kapwa na dali. Pagpapanatili ang tunay na ugnayan sa kapwa. So, nagyapan siya sa itong ibasa. Upang mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya sa ating lipunan, nabas sa itong ibasa. Teknolohiya. So, wala siya sa itong ibasa. So, correct answer is letter C. Okay, gets? So, sayon pa no? Sayon pa. So, okay, basta practice og basa, practice gyud tag basa kay para dili gyud ta kapuyon og basa. Again, ayaw ka bala ka, ayaw ka ratol, ang ang pangutana naara sa imong gibasa. Ang tubag naara gyapon sa gibasa. Okay? So we have so kung nakita ninyo, na po yung mga basahon. Pero mag kuan lang ta, paspas lang gyud ang ato ang initiative nga. Uy, asa kaya diri. Okay. So kung lisod kaayo wala pa ninyo nakit-an, pwede ra skip. Pero pagkahuman sa Filipino, dapat balikan dayon ninyo ansiran ang wala ninyo na ansiran. Okay? So, item 7. Umiiyak si Alma na umuwi sa kanyang ina. Inay, hirap na po ako. Kung alam ko lang na ganito pala ang aking mararanasan sa aking pag-aasawa, di sana'y naghintay na lang ako ng tamang panahon. Anong salawikain ang angkop para dito? So, kung maingon tag salawikain, meaning mo ning mga kasabihan na um, paan ba pang para maghatag og
kaalam. Okay. So ang salaykain mo ni ang mga kasabihan nga maghatag og kaalam or maghatag og advice para sa mga tao or para sa mga magbabasa. Okay. Minsan kailangan maghintay upang makamit ang tagumpay. Tama ba, re? So minsan maghintay upang makamit ang tagumpay. So, ma'am, nganong dili siya tama? Because, 'di ba, ang maghintay, unsa may hintayon niya ang mag-asawa. Okay. So, kung mag-asawa siya, mo ba to ang tagumpay? Kung hulaton niya nga mag-asawa siya, mao ba to iyang kadaugan? Unsa may madaog niya sa kung mag-asawa siya, 'di ba? So, pwede ra ni siya. Kung example mananong ka or farmer ka. So, minsan kailangan maghintay upang makamit ang tagumpay, okay. So, maghintay ka nga magtanom ka, mutubo ang tanom, impisaan nimo ang tanom, imo nga bunuhan ang tanom para makamit ang tagumpay. Unsa man nga tagumpay? Of course, mamunga ang gitanom, 'di ba? Mamunga ang gitanom, mang-harvest ang gitanom, ibaligya ang gitanom, mo'to'y tagumpay. Ang kay kwarta, 'no? Mabaligya nimo. Kung dili ka ganahan ng baligya makonsumo nimo, okay. So mo'toy ang tinuod nga tagumpay. Pero kani dili siya para kay alma nga salawikain, kay ang dili nato ma-considered ang pag-aasawa as tagumpay, okay. So, how about the option B? Ang pagsasama ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Okay, walay gitubag diri nga pagsasama about sa tapat. So naabay sa atong gibasa naabay ano dito nga nagloko, 'di ba? So walay nagloko dito, so walay dapat tapat. So dili pud siya mao nga salawikain para kay alma. So let's go to option C. Ang pag-aasaway di biro, kanin bagang isusubot iluluwa kung mapapasok. Okay. So mo ni siya ang sakto. Okay. So based sa ato ang nasabtan sa gibasa, pila lang kaya ang edad ni Alma bago siya nag-asawa? Hmm? Kay kadaghanan, right? Labi na ron, kadaghanan gihapon sa mga nag-asawa is mas bata na pa sa mga 10. Ang uban 15, no? Mga napa ko'y mga nahibaw-an nga ubos sa 15, wala pa'y 15 nag-asawa na, okay. So, mao na siya ang tama, no? Kung ang pag-aasawa'y di biro, no? Ang pag-aasawa daw dili daw dali-dali, no? Dili daw sayon. Kana kayang bag-o lang kuan, bag-o lang bag-ong nilungag, 'di ba? 'Pag imuha nang hungit ang bag-ong nilungag, 'di ba? 'Pag mapasok ka iluwa nimo. Ang pag-aasawa dili ing ana, kapag, "Ay, di pa day ko ganahan mag-asawa, balik na lang sa ako." No, 'pag once na mag-asawa ka, go. Wala nay back out, 'no? Wala nay kuan, "Ay dili di ay mali dayto akong choice." So mao ni ang paras ang salawakiin para kay alma, okay. So mao gyud ni siya ang sakto nga salawikain para kay alma, oh. Kay di ba basta-basta mga mag-asawa labi na, sa mga nanay kuan dira, nanay mga anak, nanay kay ipon. Mayuntag ka ng mag-asawa nga wala pa'y anak. Pero 'pag nanay anak lisod kaayo, guna-una ka sa gatas, diaper, sanina, mapay mga may gani libre na ang mga vaccine, mga tambal. So, labi na ron lisod na kaayo gasolina pa lang mag-abot nag 100. Tapos ang bugas imbes nga 1.2 pa lang sa una, ang 25 kilos karon moabot na og 1.4. Basig moabot pa nag 1.6 sunod. Basig moabot pag 2,000. Okay, so mahal na kaayo. So mo ni siya ang para kay alma nga salawikain. Dili pod puwede nga kung isang malaking mali ang pagdating pagdating ng isang tao sa buhay mo matuto kang pakawalan. Okay, sa pag-asawa nay pakawalan, 'no? Once nga nahigot na ka, especially here sa Pilipinas, wala tay divorce, dili puwede nga, "Ay, di na di ko ganahan nimo day oy, magbulag na ta day." Dili, bisan pa magbulag mo, nahigot gihapon
ka sa iya once nga magpakasal nga, okay? Labi na kanang magpaili sa kag-apelyado or na may marriage certificate, lisod kayo siya nga i-void, inal, okay? I-annul lisod kaayo. 'Pag nga mag-annul pud ka, gasto pud kaayo. So, dili siya haom para kay Alma. Kay si Alma wa man nag-ingon dito nga di na ko ganahan sa akong bana, gusto na ko magkuan. Okay, dili pud si Alma puwede niya pakawalan, siguro uyab, 'no, halimbawa mga first love, mga puppy love, hmm, yung isang pagkakamali wala pud dili pud haom kay Alma nga salawi kaen. So, let's go. Item 8, si Binibining Reyes ay maagang pumapasok upang maghanda para sa kanyang klase. Mahusay niyang tinuturuan ang kanyang mga mag-aaral. Si Ginang Bascong na kanyang guro noong siya ay nasa elementarya ang kanyang idolo. Siya ay isang huwarang guro para sa kanya. Ang salitang siya ay patungkol. Okay, ang salitang siya here. So naay duha ka guro daw, 'di ba? Si Binibining Reyes mo to ang first. Tapos gi-introduce si Ginang Basco. So si Binibining Reyes tapos ikaduha si Ginang Basco. So, siya ay isang huwarang guro para sa kanya. Okay? Kinsa daw ang ginapasabot si siya? Si Binibining Reyes or si Ginang Basco? Okay. Tan-awon nato si Binibining Reyes kay mahusay sa kanyang pagtuturo. Si Ginang Basco mao ang iyang inspirasyon, okey. Karon ang ginapasabot nga siya kay si Ginang Basco gihapon, kay nagbase man ta kay Ginang Reyes, balik ibutang nato ang atong sarili didto kay Binibining Reyes, 'no. So ibutang nato si Binibining Reyes, kung ako kaya si Binibining Reyes, ang akong idol sa una kay si Ginang Basco. So meaning siya ay isang huwarang guro para sa kanya, para sa ako or para kay Binibining Reyes, 'no. So, ang siya diri ang ginapasabot nato ay si Ginang Pasko, okay. Next, nanonood lang sini si Alma kasama si Sally. Kinabukasan nakita nila si Jenny, kinuwento nila ang nakitang pelikulang napanood. Ang salitang nila ay tumutukoy kina. Okay, kinsa may pasabot aning nila? Mhm, okey. Nanonood ng sine si Alma kasama si Selly. So, kanilang si Alma ug si Selly ang duha nga nagtan-aw og sine, 'di ba? Tapos pagkaugma daw istorya nakita nila si Jenny. So, si Jenny wala katan-aw, 'di ba? Kay si Alma ug si kuan lang man, si Alma ug si Selly lang man ang nagtan-aw. So, si Jenny wala siya apil sa nakatan-aw sa sine. So, ang nila diri dapat si Alma lang ug si Selly, okay. So, mali ni 'di ba bisag answer key, ang mali gihapon. So, kinahanglan ato siyang susihon. Okay, si Alma ug si Selly ang nila, walay apil si Jenny kay wala siya kakita sa sine, okay. Nakuha? So, walay apil si Jenny kay wala man siya kakita. Example, um, ako og, example, ako ug akong igsoon. So, ako ug ang akong igsoon tanaw migsine. Nya pagkahuman kami ra duha, actually, kami ra duha nagtan-aw og sine. So, kami ra duha nagtan-aw og sine. Karon pagkaugma
Nanguli na mi. Human nagtanong sine, nanguli mi sa balay. Istoryahan among mama sa among nakita. Istoryahan malingaw ka itong among gitan-aw makaingani si ang bida nag-ingani sa niya ang kontrabida nag-ingani nag-ana. So kaming duha sa akong igsuon ang nag-ingon sa akong mama. So ang nila dere ikwinento nila kinsa may nag-istorya alangan mag-apil si mama. Wa man siya kakita, di lang siya ka-relate, wala siya naka-relate. So dapat ang nila lang ako ug ang akong igsuon kay kami ra man ang nakita sa sine. Same dere si Alma lang ug si Selly ang pasabot sa nila. Okay? Para sa bilang 10, basahin ang teksto at sagutin ang kasunod na tanong. Ang tula ay anyo ng panitikan na binubuo ng mga saknong at taludtod. Ang mga pantig ng taludtod, mga salita o paraan ng pagbuo ng pahayag ay piling-pili, may mga tayutay o mayaman na at sa matatalinghagang pananalita at simbolismo. Ang tula ay puno ng masisidhing damdamin ng tao tulad ng pag-ibig, kalungkutan, kabiguan, kaligayahan, tagumpay at iba pa. Ilan sa mga sa mga uri ng tula ay ang sumusunod. Tulang panunodyo. Tulang ginagamit sa katatawanan sa kabila ng kaiksian nitong tula. Nito, tulang tradisyonal, sumpay ning tulang tradisyonal, sumpay ni didto sa ubos ha. Tulang tradisyonal, tulang may sukat at tugma at puno ng talinhaga. Tulang padamdamin, tulang ipinahahayag ang saloobin at damdamin ng makata at sumusulat. At tulang blankong berso, tulang may sukat pagaman walang tugma. Okay. Sukat, halimbawa, ako ay masaya. Okay, unom siya. So, ang sukat niya is 6. Ang tugma katong rhyme. Itong pareha gud og tumoy. Halimbawa, masaya, ah, mahaba, anak gud, matalinhaga, mahiwaga. Okay. So, motoy tugma. Okay, so question 10, item 10. Alin sa sumusunod na uri ng tulang nabibilang as kasunod na verso? Sitsit ay sa aso, katok ay sa pinto, sambit ang para, sa tabi tayo'y hihinto. Okay, so tula siya, nag-end, na siya'y tugma, o, o. Okay, sukat. Atong ihapon, sitsit ay sa aso. Unom, katok ay sa pinto. Unom gyapon, sambitin ang para, sa tabi tayo'y hihinto. Ila to? 14? Sambitin ang para. Sa tabi tayo'y hihinto. Okay, 14. So, 6, 6, 6, anya, 14. So, naay tugma. Tula gini siya kay na may tugma. So, 6, 6, and 14 ang iyang sukat. So, okay. So, asa daw dapit ani? So, ang answer is tulang panunodyo. Tulang panunodyo, mura siyag para um, katatawanan. Sit-sit ay sa aso. So, ang tawag daw nimo para muduol ang aso, di ba? Tuy, 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 tuy. Shoot, shoot, shoot. Okay? That's it. Katok ay para sa pinto. Para abrihan ang portahan, magkatok ka. Sambitin ang para sa tabi tayo hihinto. So, para, moingon daw tag para, kay para, mahunong ang ato ang gisakyan. Example, umbak or jeep, L3, bus. So, ang ato ang kuan kay para muhinto siya, we say para. Okay, no? So, mura pod siya, katatawanan siya kay tungod ang driver mura po nato siya gihimong aso kay kung moingon tag sit sit sunod man pud siya, no? Kung unsa tong itawag nato, kung unsa tong magic word mao pud to ang napoy action ang himuon ang driver.
no? So traditional, dili siya traditional nga naman kay dili siya talinghaga. Na siya'y sukat, na siya'y tugma, pero dili siya talinghaga. When we say talinghaga, kana gong um, maghuna-huna ka or creative pa kay ka kanang murag mag-imagine pa ka. Okay? Tapos, dili po siya padamdamin. Kay wala may, di ba, damdamin dari, wala man kay tay damdamin. Di ba? Pag mo para ta, pag mag-uul ta, magpara, para. May anak dita. Di ba? Mag-uul man ka, maghilak man ka sa bus, or magkatawo man ka sa L3, same ra gyapon na tanan ang imong ingon. Para, no? Wala na emotion, walay damdamin. Okay? Blankong verso, may sukat pero walang tugma. Okay, naa may tugma. O. Aso, pinto, hihinto. Okay, o tanan, dili siya pwede blankong verso. So, this one is tulang panunodyo. Okay. So, let's go. Oh, okay. Especially yung ani ng mga koan. Basahon, lahi pa ang pagbasa dere. Okay, lahi ang pagbasa dere. Lahi pagyud ang tan-awon dere sa picture. Kuha. So, basahon dere, ikalabing-dalawa ng Hunyo, si Ryan ay naghahanap sa Facebook ng printing shop na pwedeng makapagpa-print dahil kinabukasan ay mag-uulat siya sa klase. Bagaman alam niyang walang pasok, siya ay nagbabaka sakaling may bukas na printing shop sa kanyang pag-i-scroll sa Facebook. Nakita niya ang post ng isang printing shop na malapit sa kanila. Okay. So, naaday, excuse me. So si Ryan daw nangita siyang magpa-print siya kay kinahanglan na ugma ang iya ang ipa-print. Okay. So karon sige siya scroll sa Facebook. So mo ni yang nakita nga post sa Facebook. So basahon, no? Nakikiisa ang pakopya printing service sa selebrasyon ng 126th 126th Philippine Independence Day. Kami po ay operational mula 9 a.m. to 5 p.m. Maraming salamat mga kalimbag. Okay. So when we say operational, nag-operate gapon sila. Meaning, open sila. No? Naghatag gapon sila sa ilaang services. Okay? So, operational. Ang question atong basahon. Batay sa larawan, maari kayang makapagpa-print si Ryan sa araw na iyon? So, based sa ato ang kuan, atong ibasa dere sa Facebook post. Mm. June 12, pwede ba daw kaya nga makapag-print si Ryan sa June 12? Okay. Oo, dahil operational, meaning operational, open, abre, no? Oo, open sila gikan 9 a.m. to 5 p.m. 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So, ana lang, 'di ba? Sayon ra, basahon, tan-awon, susihon kung asa ang answer. Ana lang yun, ha? Dili gyud magpaatik-atik nga ay basa na lagi nako. Again, ang pangutana naa sa gibasa, ang answer nagyapon sa gibasa. Okay? Oo, malapit lang ang printing shop sa kanila at nakita niya sa kanilang bahay. Wala nag-ingon didto sa gibasa. Ang letter B, hindi dahil gipit ang araw na ito at kinabukasan ng kanyang pagsusulit, wala pud giingon didto. Hindi dahil nakikiisa ang printing shop sa selebrasyon ng araw ng kalayaan. Yes, yes nga nakikiisa ang printing shop sa selebrasyon ng kalayaan, no? Meaning nag-celebrate pud sila sa araw ng kalayaan pero abre gihapon sila, operational gihapon sila from 9 a.m. to 5 p.m. Okay, next. Para sa bilang 13 at 12 to 13, suriin ang larawan at sagutin ang kasunod na tanong. Okay, tanaw na to. Unsa naman yung tao dere?
So ang tao daghag kamot, daghag gitrabaho, nay orasan nagdalag kape, naglag laptop, nagdalag bag, cellphone, unya ang iya ang noun mura siya og na ratol na, no? Parang na kuan na siya, ha! Para siya gabalaka nga mura na siya wa na siya kasabot sa iyang gibati. Di pud siya kalibangon man og noun. Pero sa mura na siya kana kung daghang kang ginabuhat nga nakulbaan na ka sa mga deadline mo na iyang noun. Okay, ano ang ipinahihiwatig ng larawan? Natatakot si Juan dahil gabi na. Okay. Dili puwede ning answer kay wala 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 diri sa picture nga gabi na. Mahitag nay moon diri para makaingon ta gabi na. So, mabilis magtrabaho si Juan kung kaya't madali niyang natapos ang mga gawain. Wala po diri. Malungkot si Juan dahil siya'y pagod. Malungkot ba daing na? Malungkot dapat ana lang, no? Diri kay murag nanganganga pa man siya. Na pa siya naratol pa siya. Dara akong giingon, letter D, correct answer. Natataranta si Juan dahil siya'y hindi pa tapos sa kanyang ginagawa gayong malapit na ang uwian. Hmm, meaning daghan pa siyang humanunon, daghan pa siyang dapat humanon. Munang nataranta na siya kay hapit na ting-uli wa pa siya kahuman. Kasi nagtabi-tabi ni si Juan, no? So correct answer is letter D. So again, tan-awon, basahon, sabton. Kaya alin sa mga sumusunod na gamit sa larawan ang sumisimbolo ng matinding paghahabol sa deadline o oras? Okay, asa daw nagpapakita diri sa larawan nga nagtaranta na si Juan kay deadline na asa man dara tinginan pa nako. Ang galon taning diri moon kay wala may gabi diri. So, malaking analog clock sa kaliwa. Mo nang nagpapakita sa deadline o sa oras, 'di ba? Ora man gyud na. 14. Ang programang ito ay bahagi ng kumpanya blank paggamit blank bawal ng gamot. So duha ang blank nga to. Oh, wala na ako na focus. Okay. Dili ko ganahan nga dili ma-focus ako now. Ang programang ito ay bahagi ng kumpanya blank paggamit blank ang bawal ng gamot. So imo nang tagpi-tagpion nito, no? So imo siyang tistingan tanang option. So let's read kung ato ang gamiton ang option A. Ayan, focus. Ang programang ito ay bahagi ng kumpanya laban sa paggamit ng mga bawal na gamot. Sakto. Okay. Dili kung moingon kung kuan na kung makabasa ka ay tama na gyud ni. Tistingan sa nimo tanan. Okay? Basig na mali din ng letter A. Yang correct answer na ada dito sa ubos. So mas maayo testingan nato tanan. Ang programang ito ay bahagi ng kumpanya para sa paggamit ng bawal na gamot. Para sa? Oh, para sa. Letter C. Ang programang ito ay bahagi ng kumpanya laban sa paggamit para sa bawal na gamot. Laban sa unya para sa. Wa po na mao. Okay? Ang programang ito ay bahagi ng kumpanya ukol sa paggamit ito bawal na gamot. Wa po na haom. Okay? So, ang perfect yun, ana, ang sakto nga answer is, ang programang ito ay bahagi ng kumpanya laban sa paggamit ng mga bawal na gamot. Okay. So, correct answer is letter A. Ang kalusugan at edukasyon
laban sa kabataan ay ang prayoridad ng mga pamahalaan. Sakto, wala na sakto. Ang kalusugan at edukasyon sa kabataan ay ang prayoridad ng mga pamahalaan. Wa po na sakto. Ang kalusugan at edukasyon ng kabataan ay ang prayoridad ng pamahalaan. Ang kalusugan at edukasyon ng kabataan ay ang prayoridad ng pamahalaan. Okay, let's check this one. Kaning nang ug nang. Duha ka nang. Okay, let's check. Nang versus nang. Nang versus nang. Okay. So, i-share na ako. Wait, stop sharing. Share na ko ang kalahian sa nang. Katong NA, NANG, o katong duha lang, NG. Hmm. So, let's share. Content only. Okay, dara ang kalahian nila. So, gi-google na yun ako na ha. Okay, ang nang nga NG para daw sa possession, meaning ikaw ang tag-iya, no, na nag-iya. Pwede po na marks the action of the doer. Mhm. Tapos, pwede po ang nang nga precedes noun or noun phrase. Okay. Ang na, bago. Okay, ginagamit ni siya bago ang pangalan. Dili pangalan nga pangalan nimo ha. Pangalan, tong pangalan sa tao, hayop, lugar, 'di ba? Pahinomdom pa mo. Um, Pangyayari, ang na nga kani when adverb. Repeat, repeated verb. Okay. So, para di ta maglibog, so pwede ninyo 'to i-search kamo mismo. Pero para dili ta malibog sa duha ka nang, okay, 'di ba? Oh. So, tara. Uy, baliktad. Oo, oo. So, ibaliktad sa nato ang ako ang video. Okay. So, ani na. Hmm.
Okay. So, dara. So, ang kaning na, dara day. Ang kaninga ng, ang kaninga ng, gamiton lang siya, inganin lang, ang kaninga ng, kaning duha, N ug G. So, gamiton lang ni siya pag ang kasunod niya kay katong mga pangalan sa tao, pangalan sa pangalan sa lugar, pangalan sa kung sa English pa mga noun ba, mga noun. 'Di ba? Name of person, things, animals, places, events, okay? So muna siya. So pag ang kasunod gani niya kay pangalan or noun, mo to'y gamiton, no? Itong mga pangalan sa tao, lugar, bagay, pangyayari, sa pa ba? Kagamitan. Mo niyang gamiton. NG. Pag dili gani pangalan ang iyang kasunod, gani ang gamiton para dili libog. Okay? So kani ang gamiton, kani ang gamiton pag noun ang kasunod katong mga pangalan sa tao, lugar, kagamitan, pangyayari, okay? Tapos kani ang gamiton nga ng kung dili pangalan sa tao. Okay? Kung dili gani pangalan sa tao, kani dayon. Pangalan sa tao. Kung dili noun ang kasunod, kani ang gamiton. Okay? So example, ang kasunod niya, dara ang clue, kabataan. Unsa man ning kabataan? Mga tao, grupo sa tao. Okay? Tapos ang kasunod pa gyud dapat dire pamahalaan. Unsa man ning pamahalaan? No? Sistema. That is noun also. So duha ka noun mo nang si ang atong gamiton. Nang katong NG. Pero pag dili gani kani nga nang ang gamiton. Okay? So review mo katong sa pangalan ng tao, hayop, lugar, pangyayari ug katong kagamitan. Review ha, what is noun? Review ano ang pangalan para dili mo maglibo. Okay, so we have basahon. Ano ang nangyari kay Tagpi? Ano ang nangyari kay Tagpi? Ni Nanette Amungol. Isang maaraw at maaliwalas na umaga, nagpasya si Ben na makipaglaro sa kaniyang aso na si Tagpi. Kaya naman dinala niya ito sa kanilang bakuran upang malawak ang kanilang lugar na mapaglalaruan. Masayang binabato ni Ben ang kahoy upang kunin naman ni Tagpi at ibalik sa kanya. Nang, dara, nang, okay? Ang kasunod lang nang diri kay Saman. Ang sa pangalan ba sa tao, lugar, kagamitan o pangyayari, di ba dili? So kani nga nang ang gigamit. Hindi sa hindi sinasadyang pagkakataon na ibato ito ni Ben sa isang maputik na parte ng hanapin nang dali, kanilang bakuran. Tapos nang bumalik nang ang gigamit diri kay tungod na ang kasunod man kay possession, di ba? Words of possessive. Meaning, ilaang bakuran. Munang NG nga nang ang gamit diri. Tapos diri na pod, na nga dako ang ANG tungod kay action verb ang kasunod. No? Itong mga action verb ba? Kay nang bumalik si Tagpi sa kanya, ikinagulat niya dahil tila hindi na makilala dahil sa putik na bumabalot sa buong katawan nito. Nagpasya siya na paliguan ito, kaya naman inihanda niya ang sabon, batya at tubig. Lumipas sa ilang minuto, napaliguan na niya si Tagpi at nagpasya na lamang siya na umupo sa damuhan kasama ang alagang aso. Okay. So naani sa atuang module si Tagpi. So ang tamang pagkasunod-sunod sa ng pangyari
nabubuod sa binasa. Meaning, so imo siyang i-arrange. So basahon sa nimo tanan, tapos pilion nimo ang pagtama nga pagkasunod-sunod. So, nagpa siya si Ben, napaliguan si Tagpi, nabalutan ng putik ang buong katawan ng asong si Tagpi. Nagpa siya si Ben na makipaglaro sa kanyang aso na si Tagpi. Sa hindi inaasang pagkakataon na ibaton niya ang kahoy sa putikan. Sa huli, umupo sila si Ben sa damuhan kasama si Tagpi. Dinala niya sa bakuran si Tagpi at doon naglaro gamit ang laruang kahoy. So, kung tanaw ni mo, nagsugod siya tanan sa 3. So, muna gigud ning number 1. 1. Okay, nagpa siya si Ben na makipaglaro sa kanyang aso na si Tagpi. So, asa ang sunod? Sa hindi inaasahang pagkakataon? Okay. So, naglaro sila. Asa sila naglaro? Sa bakuran. Dinala niya sa bakuran si Tagpi at doon naglaro gamit ang laruang kahoy. Pagkahuman sa laruang kahoy, sa hindi inaasahan, nabato niya ang kahoy sa putikan. Tapos, nahugaw na si Tagpi. Unsay sunod niyang gibuhat? Nag hmm, dara. Nabalutan pa di. Number 4. Sa hindi inaasang pagkakataon, nabuto niya ang kahoy sa putikan. Nabalutan ng putik ang buong katawan ng asong si Tagpi. Pagkahuman, nahugaw na si Tagpi, yanggi, paliguan. Nagpasya si Ben na paliguan si Tagpi. And last is, pagkahuman lang paliguan, nagpasya. Sa huli ay umupo na lamang si Ben sa damuhan kasama si Tagpi. That is, okay. So, una, 1. Pwede ninyo inyo ang questionnaire. Pero ayaw duota, no? Kay pencil man ang inyo ang gamiton, pwede ninyo siya kanang anoan ba kanang nambiran daan. Pero ayaw duota. Pagka human niyang number kung nakuha na niyo ang correct answer, i-erase, ha? Para dili mo maglibog labi na sa kanang mga maglisod og basa, kanang magsakit ang mata kung basa-basa og balik. Ing-ani na lang, okay? Tapos ayaw duta, again, ayaw duta, ayaw ilakra. Tapos pagkahuman i-erase. Okay? So, okay. Ang pagkasunod-sunod, ana, dara ng answer. Letter B. Okay? 17, ang aking ama. Oh, kasi basahon. So, let's read. Let's read or ako rin mag-read. Ang aking ama ni Jamaica Oha Castro. Palaging walang oras si ama upang makipaglaro sa aming magkakapatid dahil sa kanyang trabaho. Ngunit palaging sinisigurong may kakainin kami sa maghapon. Isang araw, inutusan ako ng aking ama na bumili ng kanyang gamot. Habang nasa adaan ako, biglang may kumausap sa aking lalaki at nagsabing kailangan kong itago sa paper bag ang aking lalang sobre dahil may mga pulis na tumitingin kung nasa tamang lalagyan ba ang aming mga dala. Naniwala ako at agad na inilagay ang dalang sobre sa paper bag. Wait lang. Alright. Ani kay gusto ko ani. Ang posisyon. Okay. Nang ako ay magbabayad na, binuksan ko ang paper bag at laking gulat ko. Wala na ang sobrang ibinigay sa akin ng aking ama. Sa halip ay puro nila mukos na papel ang laman nito. Umuwi akong walang dalang kahit anong maliban sa paper bag. Sa pinto pa lamang ay nakita ko ang aking ama. Baka sa kanyang mukha ang pagtataka. Kamusta? Malumanay sa sagot ni ama. Agad na tumulo ang aking luha at napayakap sa kanya. Sabi mo lahat tayo ay nilikhang mabuti ng Diyos. Bakit naloko ako ng taong inakala kong mabuti ng pahalo pahagulho pahagulgol ko pero nilikha tayong mabuti ng Diyos, ngunit nasa atin ang
magpapakabuti. Maging maingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo dahil hindi lahat ay may mabuting pagtanggap at mabuti ngang talaga. Ang pangyayari ito ay maging aral sa iyo, tugon ng ama. Mas naunawaan ko ang buhay dahil kay ama na sa kabila ng kaabalahan sa trabaho ay hindi nakakalimot sa paggabay sa akin. Okay. So, ang nahitabo, gisugo siya sa iya ang papa nga magpalit og gamot. Ay, oh yes, magpalit og gamot, bumili ng gamot. Pero habang siya ay papunta sa bilihan, may nakasalubong siyang lalaki tapos in short term na-scam siya. Gi-scam siya sa lalaki, nya pagkahuman gipatago daw kunuha itong sobre nga naay kwarta sa paper bag pero paghatag sa paper bag wala na di ay kuha na di itong iyaang sobre. So question, alin sa sumusunod ang nangyari batay sa tekstong binasa? Naunawaan niya ang buhay dahil sa paggabay ng kanyang ama. Noong inutusan siya ng kanyang ama na bumili ng gamot, ngunit naloko siya sa palengke, sa halip na magalit ay pinagsabihan lang siya ng kanyang ama na mag-ingat sa mga makakasalamuha dahil hindi lahat ay may mabuting pagtanggap ay mabuti nga. Pinabili siya ng gamot ang kanyang ama at umaasang may madadala siya pauwi, ngunit nang siya ay umuwi nang wala siyang dala ay umiyak pa. Pinatawad siya ng ama at hindi na pinagsabihan pa. Naunawaan niyang lahat ng tao ay magkakaiba. Masyadong abala ang ama niya kaya inutusan siyang bumili ng gamot. Naloko siya ng isang lalaki at umuwing dala ang sobre. Hindi pinansin ng ama ang nangyari sa kanya at pinatawad na lamang siya. Naunawaan niyang hindi dapat nagtitiwala kaagad. Pinabili siya ng gamot ng kanyang ama at umaasang madadala siya pauwi. Ngunit nang siya ay umuwi nang wala siyang dala at umiiyak pa. Pinatawad siya ng ama at hindi na pinagsabihan pa, naunawaan niya. Okay, pareha ra silang duha kani. So wala na siya, di na siya sa choices. So ang pinakaduol nga naapil sa choices is letter A. Nga naman, wala baliwala sa iyang papa ang nahitabo. Instead, tabagan siya nga ingani ingana. Tapos wa po siya gikasukan, right? Wala man siya ano. Okay, answer is letter A. Ako'y basahon, oo. So, ang guryon ni Edalfonso Santos. Wait lang, magtubig sa ako. Tanggapin mo anak itong munting guryon na yari sa patpat at papel di hapon. Magandang laruang pula, puti, asul na may pangalan mong nasa gitna. Ang hiling ko lamang bago paliparin ang guryon mong ito, makatimbangin ang solot dulot, duloy, sukating magaling. Sa kapag sinisimoy ng hangin, ilabas at papawiri. Papawiri. Bayaang lumilipad patwat ang pisi, tibayin mo anak, at laguin ang malakas. Ang hanging malakas. Sa ibigin mo't hindi, balang araw ikaw ay magpapabuyong, ay magpapabuyong, makipagdadagitan, makipaglaban ka, subalit tandaan na ang nagwawagi ang puso'y marangal. At kung sakaling ang guryong mo'y madaing tangayin ng iba o kaya'y mapatid, kung sakasakali din makabalik, maawaing kamay na ang magkamal. Lalom siya, no? Nga Filipino. Ang buhay ay guryo, marupok, malikot, daglit, madagit san man sumuot. O paliparin mo ihalik sa Diyos bago patuluyan sa lupa'y sumubsob. Okay. So, guryon. What is guryon? Ako mismo wala ako kabaloon sa guryon.
Goryon. Okay. Hmm. O, di ay. So, goryon means saranggola. Okay? Saranggola or kite, tabanog. Okay. Muna'y goryon. So, kani siya, okay, ato sa basahan ang pangutana. Saan maihahambing ang goryon? Okay. Dahil gihambing ang goryon sa pagdaraw. Ang buhay ay goryon. So, sa buhay. Isa pa, wala sa atong gibasa si kabataan. Walay kabataan sa atong gibasa. Pagsubok na may pagsubok? Wala pod. Wala pa'y pag-ibig. Right? So again, balik ta sa inyong gibasa. Kung unsa inyong gibasa ang wala dito, wala gyud na siya. Ang naam otoy answer. Next, sa hila ang PC ay ginamit upang magbigay ng pakahulugan sa. Okay. So, 'di ba ang tabanog, mulupad siya, kinahanglan na agi PC. Ang PC gunitan sa bata or sa tao. Nganuman, kay if buhian nimo ang tabanog or ang kite or ang saranggola, wala ta kabalo asa siya palupad, ay asa siya padulong, 'di ba? Puwedeng maabot siya mulupad siya badugay, puwede pod nga dili mo siya gunitan, maubsok ra siya, 'no? So, ang sa hila ang pisi, mo ni siya ang katatagan, meaning ang imo ang anchor ba, kung unsa ka katatag, kung unsa imo ang baruganan, kung unsa ang imo ang stand, 'no? Kung unsa ka katatag, kay naay uban kung higot ra pod nimo ang saranggola sa halimbawa, ihigot ato ang saranggola sa silupin, 'no? Silupin ang atoang ihigutan sa saranggola nya di nimo gunitan. So, 'di ba ang cellophane dali ra kaayo dili siya bugat, 'no? Dili kay siya firm, dili kaayo tatag ang iyaang pundasyon. So, kinahanglan gyud ang imuang, pundasyon dapat pod katupong, tatag, naay ano ba, naay, firm ang imuang pundasyon at so, katatagan. That is the answer. Okay, next. Ang damdamin ng tagapagsalita ay hahatid sa tula. Anong damdamin ng tagapagsalita ang ipinahahatid sa tula? So, kinsa daw ang nag-istorya didto sa tula? So, sa tula, 'di ba, ang papa ang nag-istorya nga naa siya'y tabanog nga ihatag sa iyang anak. So, kani siya nga tabanog na color pula, puti, ug asul, tama ba? Pula, puti, at asul, tama lagi. Tapos giunsa nimo pagkabalo nga papa? Papa, puwede mama, kay dira anak iyang tawag, okey. So, una-una nato ang nag-istorya ang papa or ang mama sa iyang anak. So, unsa man kaya ang damdamin ng papa or mama padulong sa iyang anak? So, pagkakaisa, pagmamalasakit, pag-unawa o pagmamahal. That is naman pagmamahal. Ma'am, puwede man po pagmamalasakit. Pagmamalasakit manggod is, um, halimbawa, pagmamalasakit is out of the goodness of your heart, 'di ba? Pero ang pagmamahal, bisan 'pag magkamali imong anak or bisan 'pag, makuan siya mapakyas siya sa kinabuhi, 'no? So, dili nimo siya i-judge, 'no, imoa siyang tabangan. Pero oh yes, imo siya tabangan.
Pagmamahal pod kung maayo ang dagan sa imo ang anak, maayo ang iya ang ano, imo pod siyang i-guide, right? Pero ang pagmamalasakit naa lang ka sa kung kung kuan na siya na naa lang siya sa murag bad, 'no? Naa lang siya kung naa lang siya sa ay, uy, wait lang, murag na-loading ko, dili na ako magawas ang words. Naa lang siya sa kasulub-on or sa kalisod. Pero ang pagmamahal sa kalipay ug sa kalisod naa siya tanan. Ato ra dayto, loading pa ko. Okay, kabalo ko nga ikapoy na mo, pero hapit na ta, ayaw surrender, human na ang video. So we have 30 items for Filipino. So kaya nun, kaya of course, 'di ba? So dili magpaluya-luya. Okay? Dili magpaluya-luya kay habit ng exam. So ano lang yuyunin ng may akda? So, ang layunin ng may akda ay magbigay ng impormasyon tungkol sa pagsubok sa buhay, pwede. Hikayatin ang mga tao na maging maparaan sa pamumuhay, dili. Ang tipon, magbigay aral sa katatagan tungkol sa buhay na puno ng pagsubok. Muna ako ginaingon. Ano ang pagsubok, no? Bisan pag sa kahayahay o sa kalisod, dapat kung naa ka sa kalisod po dili ka mawala sa imuang dalan. Moto siya ang pisi, 'di ba, sa saranggola, no? Kay mo maguna mura ang saranggola murag atong mga anak, labi na sa mga nanay anak. Murag atong mga anak, dili man na mainyo ay inyong anak, mong manganak ra mo ana, kung mama ka manganak ra ka ana, pagdako ana mobiya gyapon na. Same gud sa atoa, nga kung magminyo ta, mobiya na ta sa atoang mga magpapa, no? Maglahi na. Nanay kaugalingong pamilya, nanay kaugalingong kinabuhi, okey? Pero ang pisi sa saranggola moto siya ang guidance sa atoang parents, 'no? Ang katong nagkunit sa saranggola katutong mga atong mga parents, 'di ba? Atong mga magpapa or atong guardian. Kung wala atong parents, atong lola, kung kinsa man ang nag-alaga sa imoha, moto siya ang nagunit sa pisi, okey? So kung dili pod matatag ang nagunit sa PC, kung wala pod siya nagpakabana sa imo, puwede naman kaniya buhian, 'no? Una ang mga usahay kay makapuyan kay ta kung naay magsigig yaw-yaw. Sige man nagyaw-yaw si mama uy, tungod kay kasuk-an ta, kay mali atong mga desisyon, human na magud sila dira. Human na sila ba niagi na sila ba, nagkuan na sila ba kanang propesyonal na sila dira, naagian na nila na nga dalan, munang ilatang advice-an, okey. So muna siya, magbigay aral sa katatagan tungkol sa mga buhay na puno ng pagsubok, hmm, maging matatag lang yun ta. Alright, next, ang angkop na larawan na namumuo sa iyong diwa nang magbibigay ng kahulugan ng Goryon. Okey, tara. Ma'am, unsaon namo pagkabalo ma'am? Nga tabanog daytong Goryon. Okey, dara ang clue. Wa lang ko nagbasa kaayo. Wa na ko siya I mean, wa na ko siya gisabot, pagbasa nako ganina. Okay, dara, papel de hapon. So unsa man didto sa mga picture ang puwede sa papel ang gihimo? Uy, kataas-taas. Dara, unsa man diri ang gawa sa papel, puwede mahimo sa papel or sa kartolina, 'di ba tabanog lang. Tapos naa pay another clue diri, ang PC, 'di ba? Ang PC pagtibayin mo anak, ang PC unsa man diri ang hinigtan og PC, hmm? Okey, so mo na siya. Answer is letter B. Ay namog kabala ka ma'am duha ang B. Okey.
lingin nilang, example, ing ane, nakita ninyo, hala, A, B, B, C, ay A, B, B, D. Dili sa katapad mangutana ha? Dili sa katapad na, huy, bay, duha lagi B ani, asang C ani? Kaning sa babaw o sa ubos? Dili sa katapad, sa teacher, sa maestra, sa nagbantay. Okay? Kay kana siya imong gipangutan-an wa po na kabalo. Kay dili siya ang naghimo anang question. Okay? Sa maestra dayon mangutana. Wala ko na suko. Nag-remind lang ko. Okay, let's proceed. Kaya hapit na tamahuman. Tapos daghan pa kayo tagbasahon. Kung ang kawikaan di maulugan ng karayom ay maraming tao o matao. Ang di maliparang uwak ay di maliparang uwak. Di maliparang uwak ay malawak. Maraming uwak. So, ang di mahulugan ng karayom, di mahulugan ng karayom, di ba? Kay pag mahulog ka karayom, meaning, di mo siya mabantayan, di ba? Di mo siya ano. So, kung dili ka makahulog og karayom, meaning, saba ang palibot. Saba. Okay? Kunya, kung hilom po kaayo, pwede mahulugan og karayom. Kay tungod sa kahilom. Pero diri, di maliparang uwak. Meaning, di ba ang uwak, dili man makasugakod og dugay og lupad. Mong batog yun na sila, tapos mulupad na pod, mo batog niya, mulupad. Dili pareha sa eagle ba nga, di ba ang eagle kay makalupad siya layo-layo. Pero si uwak, dapat mubatog, mulupad, mubatog, mulupad. So, malawak. Kay kung malawak nga walay kuan, walay kahoy, wala siya matugpahan. Di maliparang uwak na siya. Malawak. No? Malawak. Next, number 24. Duyan ko, ni Jamaica Oha Castro. Ni minsan sa buhay ko, ikay di bumitaw sa kamay ko. Paulit-ulit mang saktan ang puso mo, tinitiis ang sakit na dulot ko. Ni minsan sa buhay ko, di nagduda sa mga gawa ko. Nagkakamali sa tuwi-tuwi na sa iyo ay hindi alintana. Maraming beses kitang binigo, ngunit ikay nanatiling narito. Sa buhay man ako'y nalilito, inay, ikaw pa rin ang luyan ko. Na siyang aking binabalikan dahil sa dama ng init ng pagmamahal. Sarap ng helen ng kapayapaan. Nasa iyo'y piling lang mararamdaman. Okay. So, na. Sabta na dahil, no? So, inay, para sa mama. Kananawag man siya, inay. Pareha gud sa babaw. Ang PC, kuan, anak. Diba na anak dito. So, meaning, sa anak po to, para po to sa anak. Diri, inay na po siya. So, kung inay, para sa inay, ang nagsulat ani is ang anak, right? So anong uri ng pagmamahal ang masasalamin sa binasang tula? Pagmamahal sa pamilya sapagkat ipinapahayag nito ang pag-ibig ng anak sa isang ina. Pagmamahal sa isang ina ng isang ina sapagkat inilarawan nito kung paano magmahal ang kanyang ina. Dili po. Dili siya para sa ina, para siya sa anak. Pagmamahal ng pamilya sapagkat iminamahal nito ang pag-ibig ng anak sa isang ina. Pwede ni siya pagmamahal ng walang kapalit sapagkat tinukoy nito lahat ng paghihirap na pinagdaanan ng kanyang ina. Kani gyud ang sakto. Pagmamahal ng ina sapagkat tinutukoy dili lagi pagmamahal ng ina, pagmamahal ng anak. Okay. So, letter C ang pinakadool nga naman. Dili pod sa pamilya ang pagmamahal, pero para gyud sa anak. Pagmamahal na walang kapalit, aning yun, oh, 'di ba? So kung basahan nimo siya usab ni minsan sa buhay ko ikay di mo bumitaw sa kamay ko, no? Maka-relate ang mga inahan na ani, mga anak,
'di ba? So naagid tay mga mama kasagaran baya no ang mga magyawyaw perminti sa atong mga desisyon sa kinabuhi ang mama gyud no minsan nagyud kay kakadungog og papa nga nagyawyaw or naghatag og advice kasagaran gyud ang mama, okay? Mao gay nang pag-abot sa balay ang una gyud pangitaon, asa si mama? Asa si mama? Asa si mama? Okay, labi ng mga nagdako gyud sa mamag-papa. Okay, let's go na. Ang pananaliksik nila Daniela at Athena. Pananaliksik is research. Sina Daniela at Athena ay mag-aaral ng junior high school sa ilalim ng Alternative Learning System or ALS. Bilang bahagi ng kanilang performance task sa Learning Strand 1 Filipino, masigasig silang bumisita sa pampublikong aklatan araw-araw. Ang kanilang paksa ay pagkatuon ng paghahambing ng panitikang Filipino noon at ngayon, particular na sa mga akdang tuluyan. Uy, taas-taas pa di ay. Layunin ng kanilang pag-aaral na suriin kung paano nakaapekto ang mga akdang ito sa lipunang Pilipino sa magkaibang panahon. Matapos ang matigang paghahanap ng impormasyon gamit ang iba't ibang referensya or references, matagumpay nilang nabuo ang unang bahagi ng kanilang papel mula sa paglalahad ng suliranin at kaligiran hanggang sa metodolohiya. Sa kasalukuyan, tangan na nila ang mahalagang datos at sapat na tugon mula sa kanilang mga kalahok upang simulan ang pagsusuri. Ano ang pangunahing focus ng pananaliksik o research na ginawa ni na Daniela at Athena? Ang kasaysayan ng pampublikong aklatan ng bansa. Mo ba na ilang research? Ang sa ilang research tungkol sa tungkol sa okay. Ang kanilang paksa ay nakatuon sa paghahambing ng panitikang Filipino noon at ngayon. Particular na sa akdang tuluyan. So, okay, mo nang topic ha, research. Topic, a research topic. Dara, dara na dayon. Kita na rin na itong answer. Akda noon at ngayon, akdang tuluyan. Diba? So, ang pag-aaral ng tula at awit, wala. Ang pagtukoy ng bagong pamaraan, pagtuturo sa ALS, wala po. Okay. Pangunahing focus ng pananaliksik or ang paksa. Ano naman niya atong akong line? Uy, nga na. Mong Kevin naman. Wa naman nagsubay. Pangunahing focus, okay. Pag moingon kay pangunahing focus muna siya ang paksa. Muna atong ibasa dito sa baba para nakita ang answer. Okay, hapit na. 5 na lang. Batay sa CP, anong bahagi ng pananaliksik ang matagumpay na natapos at mayroon ng sapat na datos ang magkakaibigan? Okay, ang huling konklusyon, wala dito. Ang paglilimbag ng kanilang pagtatapos ng wala pon. Mula sa suliranin hanggang metodo ng pangangalap ng datos. Tara, okay, tara na. Suliranin at kaligiran hanggang sa metodolohiya. Tapos, asa? Tangan na nila ang mahalagang datos at sapat na tugon. So, pangangalap ng datos mula sa kalahok at suliranin hanggang metodolohiya. Okay, mo nang answer. Then get out. Maging S5 kontra dengue. Suriin, okay, pabasahon tanan, pangalagaan ng sarili laban sa kagat ng lamok. Suriin at sirain ang mga pinamumugaran ng mga lamok. Sumungguni, sumang, sumanggunid agad sa pinakamalapit na pagamutan. Sustain hydration. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Suporta sa pagpapausok kapag may banta ng outbreak. Ano ang isa sa mga pangunahing paraan upang maiwasan ang dengue ayon sa larawan? Uminom ng, mura gyapon nakita na dayon, sirain ang
pinamumugaran ng lamok. Wala ni, wala po ni. Uy, hapit na gyud kaayo. Duha na lang. Ay, tulo. Kung ikaw ay nilagnat at pinaghinalaang may dengue, ano dapat ang gawin batay sa larawan? Sa ba dapat ang buhaton? Ha? Ano dapat ang gawin batay sa larawan? Kumonsulta sa dere sa larawan ha, pinakamalapit na pagamutan or unsa may pinakaduol dai sa inyo ospital? Ang pinakaduol is our health center kay naa kada barangay. Ang ospital, wala tanan barangay na ospital. Walay ospital sa tanang barangay, no? Pero health center naa gyud na siya tanang barangay. Okay, 29 and 30. Oy, basahon na pod. Pero last basahon na ni. Si Efren Hieronimo Peña Florida ay pinanganak noong Marso 5, 1981 sa isang pamilyang payak ang pamumuhay. Payak or middle, average, tama-tama lang. Ang kanyang ama ay isang tricycle driver at ang kanyang ina ay isang may bahay. Sa kabila ng paglaki sa isang lugar na malapit sa tambakan ng basura, hindi ito hadlang sa kanyang pag-aaral. Sa tulong ng scholarship, nakatapos siya ng elementarya, sekundarya at kolehiyo kung saan nakamit niya ang karangalang cum laude noong 2006. Itinatag ni Efren ang Dynamic Teen Company, isang grupo na naglalayon magbigay ng edukasyon sa mga batang lansangan. Sa pamamagitan ng kanyang idea na Kariton Classroom, pinadala dinadala ang paaralan sa mga sementeryo o tambakan ng basura upang turuan ang mga kabataang walang pagkakataong makapag-aral. Dahil sa kanyang dedikasyon, kinilala siya ng CNN noong Nobyembre 22, 2009. Okay. So again, ang pangutana nasa basahon, ang tubag na raghapon sa basahon. Ano ang pangunahing layunin ng Kariton Classroom na itinatag ni Efren Peña Florida? Pangunahin. Okay. Turuan ang kabataan. Okay. So, kana siya. So, ano pangunahing layunin? Upang magbenta ng kagamitan sa pag-aaral, wala ni sa gibasa. Upang magbigay ng libreng sakay, wala pod sa gibasa. Upang ilipat ang edukasyon sa mga batang nasa mahirap na lugar tulad ng tambakan ng basura. Upang maging tambakan ng mga lumang libro mula sa ibang bansa. Wala po ni. So, answer is letter C. So, next. Batay sa teksto, alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay na naging matagumpay si Efren sa kanyang pag-aaral? Siya ay pinanganak noong Marso 5, 1981. So, unsay kalabutan sa Marso 5 sa iyang pag-aaral? Naaba wala? Wala. Okay, so di ni mao ang answer. Ang question is, nagpapatunay na matagumpay si Efren sa kanyang pag-aaral. Pag-aaral ha? Ang ipangita, pag-aaral. Nakapagtapos siya ng kolehiyo bilang cum laude, okay? Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang isang tricycle driver. So, unsay connection ani sa pag-aaral? Naa ba? Nabay giingon diri nga um, about sa iyang pag-aaral? Wala. Itinampok siya ng CNN noong taong 2009. Naabay connection sa pag-aaral? Wala gyapon. So, correct answer is letter B. Okay. So, wakas ng Learning Strand 1 Filipino. So, humanata sa ato ang review for our Learning Strand 1 Filipino. So, this review, pwede ra maminaw ang ato ang elementary learners, pwede ra pod at ang junior high school. Pero ang kanis siya nga test question na atong gigamit is for junior high school. So, since humanata, um, sa ato ang Filipino review,
Puwede naman magkaon, mag-snacks, mag-lunch, mag-dinner kung kano sa amo mo nagtan-aw ani, morning ba or gabii or hapon. So, stop this video. Manata sa Filipino, congratulations, sumala mo sa inyong review sa Filipino. And for our next video, we will have our review for science. Science na ta, kay para sunod-sunod na atong review. So, bye for now and good luck on your examinations. Our ALS learners, goodbye and see you on my next video. Bye.